Sa harap ng mga panawagang alisin na ang VAT sa langis dahil sa krisis, may suwestyon ng isa sa mga pinakamalaking business group sa bansa. Alamin natin sa exclusive agenda report ni Che Sulit. Isang win-win solution ang itinutulak ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pamahalaan kaugnay ng pagtapya sa VAT sa langis. Ayon kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, imbes na total suspension ay i-exempt na lang ang pagbubuwis sa idinagdag na halaga sa presyo ng gasolina. Halimbawa, dati, ang average price ng diesel ay nasa 60 pesos kada litro bago sumiklab ang gyera sa Iran. Pero umabot ito sa 160 pesos sa kasagsagan ng sigalot. Ayon kay Ang, posibleng tapyasan na lang ang VAT sa halos 100 pesos na idinagdag dito. Kasunod kasi ng pagdoble ng presyo ng gasolina, tila dumoble rin daw ang government collections mula rito, bagay na tinawag niyang isang irregular windfall. To strike a balance, why don't the government just collect what is due to them, the 60 pesos which was the original price before the war, so until the year end. Pesos that is reflected today in the price of diesel, i-discount na lang nila yon para to give temporary relief to businesses, consumers, middle-income people, etc. Inilabas na ni PBBM ang executive order na nagsususpindi sa excise tax sa LPG at kerosene sa loob ng 3 buwan. Pero hindi kasama sa suspensyon ang diesel at gasolina dahil nasa 43.6 billion pesos daw ang posibleng mabawa sa government revenue ayon sa economic managers ng Pangulo. Ayon kay Ang, limitado ang epekto ng pag-alis sa excise tax dahil fixed amount lang ang binabawas nito kada litro ng krudo. Pero ang VAT na percentage-based ay posibleng magdulot ng mas malaking ginhawa. If you do not discount the price of diesel today, then you worry about massive inflation. Kasi tataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Because diesel is a direct input sa lahat ng industry natin, whether it be food manufacturing, whether it be transport, whether it be jet fuel. Para naman kay Global Tax Policy Expert Mon Abrea, kailangan pa ring isaalang-alang ang tax relief para sa middle class. 82% of our personal income tax is still collected through withholding tax on compensation. Ibig sabihin, the middle class is not dependent on the government. It's the government relying on the middle class. So any suspension of VAT will benefit only the big industries and the higher income. Ayon kay Abrea, isang uri lang ng consumption tax ang VAT. Kung hangad ng gobyerno ang ginhawa para sa mga Pilipino, itaas na lang ang take-home pay para mas malayang makapagtipid o invest ang mga tao gamit ang perang pinaghirapan nila sa trabaho. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.